Narinig mo na ba ang salitang spiritual awakening? Yung sinasabi nilang bigla kang nagising sa mas mataas na kamalayan, mas lumalim ang pakiramdam mo sa spiritual, na parang may bagong liwanag na bumukas sa'yo. Pero ang tanong, sigurado ka bang galing ito sa Diyos? Paano kung ang tinatawag ng mundo na awakening ay hindi pala ayon sa Biblia, kundi isang mapanlin lang na anyo ng espiritualidad na dahan-dahan kang inilalayo sa katotohanan? Spiritual awakening nga, ngunit anong klaseng espiritu ba ang naa-awaken? May dalawang uri ng spiritual awakening, isang biblical awakening at isang worldly awakening. At mahalagang maunawaan mo ang pinagkaiba niyan dahil ayon sa Bible, hindi lahat ng spiritual ay galing sa Diyos. 2 Corinthians 11 verse 14, si Satanas mismo kayang magpanggap na angel of light para manlinlang ng mga tao. Kaya't sa video na ito, tuturuan kita kung paano mo masasabing biblical o demonic ang spiritual awakening mo. Kapag nakapanood ka na ng mga modern age spiritual awakening kuno dyan, iisa at iisa lang ang sinasabi nila. Una, you are your own God. Sasabihin nila sa iyo na hindi totoo ang Diyos at ikaw daw mismo ang Diyos. Nakita mo kung gaano kagrabing brainwashing ang ginawa ni Satan sa mga yan para mag-isip ng ganyan. Kaya mag-iingat ka sa mga pinakikinggan mo. Pangalawa, follow your inner truth daw. Jesus said, I am the truth. Ngunit ang sabi ng mundo, you are the truth. Nakita mo ang panlilinlang na ginawa ng demonyo. Jesus said, follow me. Ngunit ang sabi ng mundo, follow your inner truth. Kitang-kita natin ang panlilinlang ng demonyo dito. Kaya kung wala kang alam sa salita ng Diyos, magiging biktima ka ng mga taong na brainwash na ni Satan. Pangatlo, everything is energy. Kung science ang pag-uusapan, may katotohanan dito. Ngunit kapag masyado mo nang niyakap ang ganitong mindset, mababaliwala mo na ang existence ng Diyos. Naunawaan mo ba yan? At pang-apat, no absolute truth, just your truth. Alam mo ang delikado kapag nagpaloko ka sa mga yan. Inaalis mo na ang Diyos sa buhay mo at ipinapalit mo ang sarili mo sa posisyon ng Diyos. Gaya ng ginawa ni Satan, naging delusional siya at sinabi niya sa sarili niya na magiging kagaya din daw siya ng Diyos. At tingnan mo ang nangyari sa kanya. Kapatid, huwag mong gayahin ang katangahan niya. Winarningan na tayo sa 2 Timothy 4 verse 3 to 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Ang mga tao daw ay makikinig at susunod lang sa mga aral na gusto nilang pakinggan at hindi sa katotohanan na kailangan nilang marinig. Mababasa mo rin sa Romans 1 verse 25 na ipagpapalit ng mga tao ang katotohanan ng Diyos para sa kasinungalingang masarap lang pakinggan sa tenga. Ito lang ang palatandaan dyan. Kung ang awakening mo ay sinasabi sa iyong Diyos ka daw at ikaw ang sentro nito, kasinungalingan niya ng demonyo. It is not from God, it is from the devil.
Sa Biblia, hindi mo mababasa ang eksaktong salita na spiritual awakening gaya ng tawag dito ng modernong mundo. Ngunit malinaw na inilarawan ito ng Bible bilang spiritual transformation. Nasusundan mo ba? A real awakening is being brought from spiritual death to life through God. Naunawaan mo ba yan? Mababasa mo yan sa Ephesians 2 verse 1 to 5 kung saan sinasabi dyan na dead in sin and made alive in Christ. Yan ang totoong awakening. Patay na sa kasalanan at buhay na kay Kristo. John 3 verse 3. Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Ngayon, lilinawin lang natin, ang salitang born again dito ay hindi sekta, hindi religion, hindi denomination, hindi congregation o kung ano-ano pang label. Ito ay bagong buhay mula nang tanggapin mo si Kristo. Huwag tayong maging ignorante at huwag matigas ang puso natin. Huwag mong ipilit na ang salitang born again ay religion. Uulitin ko, born again is not a religion. It is a life who accepted Jesus and changed by God. Naunawaan mo ba? Balik tayo sa spiritual awakening. Ang sasabihin sa'yo ng mundo, ito raw ay pagdiskubre sa nakatago mong kapangyarihan. Inner power daw. Ngunit panlilin lang yan dahil ang totoong awakening ay ang deep realization na hindi mo pala kayang mag-isa lang. You need God. Ito naman ang mga senyales na nasa totoong spiritual awakening ka. Una, conviction of sin. Hindi ka na basta nagkakasala lang. May pumipigil na sa'yo na magkasala. At ramdam na ramdam mo yan. Kapag nagkakasala ka, nasasaktan ka na. Hindi gaya ng dati na kahit konsensya ay wala ka. Pangalawa, repentance. Nagkaroon ka na ng mas malalim na kamalayan tungkol sa ibig sabihin ng repentance at 180-degree turn ang nangyari sa iyo. Tumalikod ka na ng lubos sa mga kasalanan mo. Pangatlo, submission to God. Hindi na ikaw ang nasusunod sa buhay mo, kundi Diyos na mismo. May higher authority ka na ngayon na gumagabay sa bawat desisyon mo at kilos mo sa buhay. At pang-apat, desire for truth. Hindi ka na basta nakikinig lang sa mga sermons, kundi ikaw na mismo ang nananaliksik ng katotohanan. Nasusundan mo pa yan. A real awakening humbles you, but a demonic awakening makes you prideful like Satan who thinks he is God. Naunawaan mo ba yan? Matagal na tayong binalaan ng Biblia sa ganito. 1 John 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into this world. Test the spirit daw. At ito ang apat na paraan para matest mo ang spirit na yan. Una, does it point to Jesus Christ as Lord? Sino bang na-acknowledge dyan sa awakening mo? Ikaw o si Kristo? Kung si Kristo, ano ba raw siya ayon sa awakening mo? Tao lang, propeta lang, o Diyos at Panginoon? Pangalawa, does it align with the scripture? Sinabi sa Isaiah 8 verse 20 na hindi kinokontradik ng Diyos ang sarili niyang salita. Kaya kung hindi yan lumilinya sa salita ng Diyos o kaya naman ay binabaliktad ang salita ng Diyos, demonic yan. Pangatlo, does it produce holiness? Nagkakaroon ka ba ng transformation na kalugod-lugod sa Diyos o kalugod-lugod sa demonyo? Ikaw lang ang makaka-realize niyan.
At pang-apat, does it humble you or exalt you? Kung sa Diyos yan, tuturuan ka niya ng humility at bibigyan ka ng humble heart. Ngunit kung sa demonyo yan, self-glorification ang mangyayari sa iyo. Iisipin mo na Diyos ka, na kaya mong gawin lahat at hindi mo kailangan ng totoong Diyos. Parang si Satan lang sa langit bago siya ipatapon dahil sa pagmamataas niya. Alam mo ba kung bakit marami ang naging interesado dito sa maling spiritual awakening? Dahil itong demonic awakening na ito ay comfort sa laman. Kaya marami ang tumangkilik. Samantala, ang true biblical awakening, iko-crucify niyan ang laman mo. Kaya maraming ayaw dito dahil mas mahal nila ang laman nila kaysa sa kaluluwa. Ngayon, nauunawaan mo na hindi lahat ng spiritual awakening ay galing sa Diyos. Merong imumulat ka sa katotohanan at meron ding ipaparamdam sa'yo na namulat ka, ngunit binubulag ka lang pala. Nawa ay nagising ka sa video na ito. Stay away from Satan and his lies and stay closer to God and His truth. At lagi mo rin tatandaan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validation, we chase improvement. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.